6 na araw na lang ang natitira bago simulan ni Neferpito ang pag-aani. Ang hari naman, ilang araw nang nasa loob ng palasyo niya, determinadong matalo ang kampyon ng bawat profesional na board game na kilala sa bansa. Ang kasalukuyang kampyon ng larong gungi sa buong mundo, ang huling kampyon na natitira, ipinatawag na ng hari. Ikinararangal kong maging panauhin. Tama na ang formalidad. Hinahamon kita makipaglaro ng gungi. Sa ngayon, binabasa ko pa ang rulebook, kaya maghintay ka pa ng konti. Mawalang galang na, pero iba yata yung tunog ng boses niyo ngayon, mahal na leader. Patay na ang basurang yan. Ako ang hari niyong mamumuno. Naku, pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Isa lang kasi akong mangmang. Wala akong kaalam-alam saan nagaganap sa mundo. Ni hindi ko nga magawang magsalita ng maayos. Nakakaistorbo ka na. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong mamatay. Ayos na. Naiintindihan ko na. Magsimula na tayo. Anong nangyari sa kanya? Mukhang nawala na siya ng malay. Sinabi mo sa kanyang itikom niya ang bibig niya, kaya yun nga ang ginawa niya, kaya lang. Dahil parado ang ilong niya ng sipon, hindi na siya nakahinga. Pambihira din ang katanghan ng babaeng yan. Ano ba yan? Nakakahiya talaga ako. Kahit mga napakasimpleng bagay na nagagawa ng isang sanggol, hindi ko pa magawa. Kaya lagi akong pinapagalitan sa bahay eh. Tama na. Magsimula na tayo. Opo! Sige, maglaro tayo sa abot na makakaya natin. Ano yan? Nakakakita ka pala. Hindi, wala akong nakikita. Kaya umaasa akong sasabihin mo sa akin ang bawat galaw mo. Binubuksan ko lang ang mga mata ko kapag naglalaro ako ng gungi. Kung nababahala ka dahil dito, pwede kong ipikit. Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Infantry. Hindi mo pa rin siya makontak hanggang ngayon? Uy, nakapatay yata ang phone niya. Nangako kasi ako sa kanya hindi ko siya istorbohin at hihintayin ko siyang tumawag. Kaya siguro dapat inasahan ko na to. Shh! Kung ganon, tutungangan na lang tayo dito hanggang sa tumawag siya. Ano ba? Bakit parang napag-iwanan ng panahon ng dalawang ito? Pinanganak ba siyang ganyan ang mukha? Para bang lagi siyang may naamoy na mabaho at tuloy lagi naghahanap ng away. Yung isa naman, walang kilay. At nakakatakot din ang mukha. Parang lahat pinaghihinalaan niya, pati ang sarili niya. Hindi ko makita na magkakasundo kami. Ngayon pa lang, alam ko nang pagdududahan niya lang ang lahat ng sasabihin ko. Pasok sa isang tenga at labas sa kabila. Mag-aaway lang kami nito hanggang sa mapagod ako. Goon, pasensya na pero mukhang palpak ang first impression ko sa mga kaibigan mo. Himala na lang ang makakapagpabago ng opinion ko sa kanila. Hindi ko sila magagawang pagkatiwalaan. Sigurado ako doon. Uy, sinong mga to? Hindi ko alam. Grupo ng Aska lang sila, malamang. Pero may mga color sila, tingnan mo oh. Mga alagang hayop na mga namatay sa pag-aani. Pinakain silang lahat dinakaw kaya sinundan siya ng mga yan simula nun. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog na maayos dahil hindi niya matiis na yan. Hindi lahat na pakain ko, no? Oo, alam kong hindi ito ang tamang oras at lugar para gawin ang bagay na yun. Hindi naman ako nagsayang ng oras. Kaya nga iniwan ko na yung mga wala na talagang pag-asang mabuhay. Yun ang tamang gawin, hindi ba? Yung pusang butot balat na lang, pero ayaw pa rin kainin yung pinigay kong pagkain. Yung tapat na asong ayaw umalis sa bahay ng yumao niyang amo kahit pinakawalan ko na. Para siyang tangang patuloy na nagbabantay doon hanggang sa mamatay siya. Ano naman na mawawala sa atin? Kung tinulungan ko lang yung mga gutom at humihingi ng atensyon, may masama ba doon? Wala naman akong sinabing ganun, bakit ka umiiyak? Ano? Hindi ako umiiyak ha? Huwag ka mag-imbento! Gusto mo bang mamatay?
ko sa kanila. Siguro, medyo nagbago lang ng konti. Seven, eight, two. Ninja. Checkmate. Karaniwang pamamaraan ang ginagamit niya. Pinapatong niya ang mga ninja sa ibabaw ng mga infantry. Isang napakasimpleng strategy. Saktong-sakto sa mga nakita kong halimbawa sa libro. Pati ang pinili niyang unang pagkakapwesto tulad ng sa baguhan. Ibig sabihin lang nito, hindi pa ako nararapat para pakitaan niya ng tunay niyang kakayahan. Maglaro pa tayo ng isa. Apo, ikagagalak ko po. Eight, eight, one. Knight. Checkmate na yon, hindi ba? Nakakatuwa. Ang bilis-bilis ninyong natututo, mahal na hari. Kahit ngayon pa lang kayo naglaro. Hindi ako pwedeng maging panatag. Kailangan galingan ko pa, kundi sigurado madadaig din niyo ako. Tama na muna sa ngayon. Magpahinga ka muna. Ha? Naku, hindi ko pa kailangan magpahinga. Okay na okay pa po ako. Kaya ko maglaro ng gungi ng 3 araw na sunod-sunod na walang tulog. May iba pa akong panauhin. Kapag tapos na ako sa kanya, ikaw na uli ang maglalaro. Sige po. Kung ganun pala, siguro magpapahinga ako ng konti. Kumusta naman to? Konting panahon na lang. Mas maraming posibleng maging pagalaw. Pero ang pinakabuod, katulad lang din ng ibang mga nilaro ko. Mga 4 o 5 match na lang. At mapipilitan siyang gamitin ang tunay niyang kakayahan. Oras na mangyari yun, mahuhuli ko ng ritmo niya sa paglalaro. Wala namang pinagkaiba. Kamahalan, yung manlalaro ng ko, binitay niyang sarili niya. Pabalikin niyo dito yung estupidong babaeng yun. Habang patuloy ang laro sa pagitan ng hari ng mga kimeraan at ng batang babaeng Gungi Master, hindi nalalayo sa kinalalagyan nila, patuloy naman ang paggamit ni Morel ng kapangyarihan niya para palibutan ang buong kabisera ng Beijing. Deep Purple. Una sa lahat, naglalabas siya ng bola ng aura na nagsisilbing sentro, tapos pinabalutan niya ito ng hazy aura. At nakakabuo na siya ng isang puppet na gawa sa usok na nakakakilos na mag-isa dahil sa nen na pinrogram niya sa pinakasentro nito. 216 nito ang nabibigyan niya ng buhay ng sabay-sabay. Dahil hinanda ko sila para isubo sa laban, 50 sundalo lang ang nagawa kong ilikha sa pagkakataong ito. Dahil ginawa ko sila mas mabilis, mas malakas, at mas epektibo kumpara sa mga karaniwang smoke soldiers ko. Ang maganda ron, hindi masasabi ng kalaban gamit ang nila kung ano ang pagkakaiba nito sa mga tunay na tao. Pero kahit na ano pang anyo nila ngayon, galing pa rin sa mga langgamang Chimeraans. Kaya alam kong hindi magagawa ni Neferpito na iwan ang tabi ng hari. Tulad ng inaasahan ko, pinabalik niya ang mga taong kinokontrol niya dito sa kabisera para mas pagtibayin ang depensa nila. Pinapatunayan lang noon na ang hinala ko na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang hari. Dahil yun ang kanilang pangunahing tungkulin. Dahil doon, madali lang pigilan ang paggalaw ng mga maharlikang gwardiya. Ang sunod na problema, yung hari mismo. Anong magiging reaksyon niya dito? Kung makasariling hari siya, kikilos siya ng ayon sa kagustuhan niya at mahihirapan kaming hulaan ang magiging galaw niya. Mas mataas sa tsansa ang pagkakamali, pero habang pinapadala pa nila ang mga ito, walang dapat ipagkalala. Hoy, kumusta ka na, Tatang? Na-miss rin kita. Mukhang tumaas ang antas ng kakayahan niya. Ang laki ng pagkakaiba ng aura niya ngayon. Wala na rin yung pad plane ni Knuckle. At mukhang hindi naman siya nag-transform sa Torita Tenform niya.
Kung may masamang nangyari sa mascot niya, dapat kinontak ako nila Knuckle kaagad. Kung natanggal nila ang paddling, ibig sabihin, may kakampi sila nakakapagtanggal ng yan. Pwede rin namang siya mismo gumawa nun. Tingnan muna natin kung ano nagagawa nilang dalawa. Hindi mahalaga kung sino sa kanila manalo. Sa bandang huli, ako rin ang makikinabang. Ngayon mapapasalamatan na kita sa ginawa mo sa akin. Ikaw na muna ang unahin ko patumbahin. At isusunod ko naman si Pumana Boy. Napakalaki ng kumpiyansa niya. Pero hindi lang ito puro yabang. Malamang may natutunan siyang bagong ability. Baka naman puro hangin ka lang. Kung totoo ang pag-exercise ng ng bagong ability na natutunan niya, malaking problema to. Parehong hit and away ang estilo ng pakikipaglaban ni Knuckle at Shoot. Si Shoot na nagbibigay ng suporta sa ability ni Knuckle na baon sa utak. Pero mababaliwala ang kapangyarihan nilang pigilan ang ng kalaban gamit ang nila kung may kakayahan naman ang kalaban na ipawalang bisa ang nila. Anumang ability na maaaring namin gamitin laban sa hari, hindi na magagamit. Pero, kung siya nga may kakayahan na mag-exercise ng maganda rin pagkakataon ito. Kung magagawa ko siyang talunin, magagamit ng Knuckle at siya ng kapangyarihan nila. Hindi ko pwedeng palampasin ito, pero hindi ko pwedeng bawiin ang Team Purple Soldiers ko. Kaya dapat makaraos ako sa laban gamit na natitirang aura. Bakit ganun? Umaasa pa rin siya sa bilis niya para makagawa ng simpleng pag-atake. Kung ganun, maraming paraan para matalo ang isang kalaban na bilis lang ang kapangyarihan. Ngayon, game na! Ikaw ang taya! Ano? Anong sinabi mo? Anong lugar ba to? Isang savana. Tineleport niya ba ako rito? Kung ito pala ang bago niyang ability, ibig sabihin, ibang kemeraan ang Exorcist. Hindi maganda to. O ano? Nagulat ka, no? Oras na para simulan ang mataya-taya. Mataya-taya. Nandito tayo sa isang espasyong nilikha ko. Hanggat hindi mo ako nagagawang hawakan, hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Walong oras ang time limit mo. O paano? Start na! Huh? Hoy! Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kailangan mo ako mataya pabalik. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa lugar na ito. Hindi kita basta hahabulin dahil alam kong hindi kita mahuhuli kahit anong gawin ko. Kaya, magpapalipas na lang ako ng oras. Nawala bigla si Morel kasabay ng kalaban. Ginamit na ni Chito ang kapangyarihan niya. Hindi ko alam kung ano nagagawa nun. Pero ang alam ko lang, mga 8 oras pa bago sila makabalik. Pader lang ang tanawin. Ang hula ko nasa isang pabilog at sagradong espasyo ako na nilikhasanin at nakabukod sa tunay na mundo. Ang tansya ko, kasing laki ito ng isang baseball field. Kapag pinahinto ko ang Deep Purple at pinabalik ang aura ko, madali ko mapupunong espasyo ito ng haze ko. Kaya lang, una, posible nga ba mapatigil ang Deep Purple ko mula sa lugar na ito? Pangalawa, kung sakaling magawa ko nga itong patigilin, makakabalik pa sa akin ang aura ko habang nandito ako sa lugar na ito. Ang pinakamasahol na pwedeng mangyari ay yung magawa ko nga patigilin yung Deep Purple ko, pero hindi naman makakabalik sa akin ang aura ko at may ipit lang ito sa labas. Sa oras na mapahinto ko ang Deep Purple, hindi ko siya magagawang paganahin uli hanggat hindi ko nababawi ang aura ko. Malabo, masyadong malaking sugal yun. Ha? Hindi ko pwedeng patigilin ang Deep Purple ko. Siguro kapag nakasiguro na ako, pero sa ngayon hindi pa. Nagbago na ang isip mo? Gusto mo na makipaglaro? Ginong taya, nandito ako.
Subukan mo akong hulihin! Huh? Huwag mo sabihin, balak mong... Yun na nga mismo. Ang balak mo! Sorry na lang, hindi gagana yan. Hindi mo masisira yan o ang mga pader. Isa lang talaga ang paraan para makaalis ka sa lugar na to. Walang iba kundi ang paghuli o pagtaya sa akin pabalik. Malinaw sa nakita mo na malaki ang nag-impluwensya ng kapangyarihan ni Knuckles sa kakayahan niya. Kung ganun. Teka! Ano nga pala mangyayari kapag hindi kita nahuli pagkatapos ng time limit? Ano nga ba? Wala akong obligasyon sa'yo na sagutin ang tanong na yan. Aba, oo nga naman. Mukhang marami pa siyang nililihim tungkol sa kapangyarihan niyang ito. Magiging mahabang laban ito. Gisingin mo na lang ako makalipas ang 5 oras, ha? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Ganyan nga, mainis ka pa. Mukhang ikaw mismo hindi lubusan ang unawaan ng sarili mong kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa labanan ng bilis, kundi sa tibay ng pag-iisip. Aktibo pa rin ang Deep Purple ni Morel. Ibig sabihin tuloy ang plano. Boss Leon, may namakaanak ng isang kainainalang tao na munang makapiring nila. Isang lalaki na kaiting na suit may salamin na biktimang buhok. May iba ba? Wala. Yung mga dating puting nilalang na lang ang umaalig dito. Mga karaniwang sundalo lang malamang yung mga kulay puting yon. Pero posible rin nagtatago sa isa sa kanilang totoong leader nila para lituhin kami. Paano ko siya huhulihin? Ayoko may makalam ng tungkol sa kapangyarihan ko. Si Hirin hindi pa makalabas dahil sa pag-exorcist niya sa net na nilagay kay Chito. Kakailanganin ko pa ng tulong. 2 pang sundalo. Okay. Pero kailangan siguruhin mong matatalo ang target mo. Mukhang malapit nang matapos ang hari sa pakikipaglaro niya sa mga tao. Pagkatapos nun, baka gustuhin ng hari na siya ang haharap sa mga kalaban niya. Babantayan namin siya pero kahit ano pwedeng mangyari. Mas mabuti na yung nag-iingat ng gusto, hindi ba? Mas gusto sana namin manatili na lang sa loob ng palasyo ang hari hanggang sa matapos ang pag-aani kung maaari. Ipinatawag niyo po kami. Kailangan daw kayo ni Leo, puntahan niyo. Sige ba, lalakad na kami. Kumusta naman? Medyo nagsisimula na ako mag-alala sa kanya. Meow? Nakailang match na sila, pero hindi ko pa rin matanaw ang tagumpay niya. Tunay na master ng laro ang kalaban niya. Dapat nabuwag ko na ang depensa niya sa kaliwang bahagi kanina. Pero gumamit siya ng kakaibang patong-patong na galaw at nag-iba ang sitwasyon. 451. Canon. 282. Fortress. Ano? Sa isang galaw lang, ang ninja na kaninang walang silbi at hindi makagalaw. Ngayon siya na ang kumukontrol sa buong laro. Nawasak na ang buong kanang bahagi ko. Wala na. Checkmate na yun. Imposible. 140 galaw na ganap sa match na yon. Hindi niya magagawa yun. Maliban na lang kung nahulaan niya ang lahat ng magiging galaw ko sa tabla. Isa pang match. Aba! Hindi ito maaaring mangyari. Mukhang babagyo. Dahil sa husay ng munting babaeng ito, nabalisa ang hari at tila may papalapit na bagyo sa palasyo.